Pupunta tayo sa libro ng John chapter 6 and in verse 61. Magdalaon tayo ng grasya ngayong umaga, panalangin mula sa kanyang pulong. Lain kita pagkatugtog mga kapatid. Bilang ating pagkilala sa salita ng Panginoon. John 6 verse 61. Baba tayo sa verse 16 muna para malubos natin hanggang verse 71. John 6:60 hanggang 71. Nandiyan na po ba kayo mga kapatid? Verse 60. Sabi dito, nakapati hiniinda mo ang iya mga tinunan ngan nagsiring. Makurihin turo matugkat ini nga pagturunan. In makakasantok hini. 61. Bisan kunwaray nagsumat, nahibaruan ni Jesus, nga nagngingirutob ang iya mga tinunan, may tungod ini. Sanglit nagsiring hiya ira. Nakapaluya ba inihan iyo pagtuo haakon? 62. Niyan, ano daw la kung mahibalik ang iyo pagtuo? Kung kumita na kamuhan anak han tao nga masaka nga tuhan dapit nga iya anay inukyan. 63. An espirituhan Dios an nahataghin kinabuhi. Dili gud ito mahihimo hinggahong nga lawas nun. Espiritu ng kinabuhi an iginhimang raw ko iyo nga mga pulong. 64. Kundi may piraha iyo nga dili natuo haakon. Di kang pahatinikangan maaram na nga daan ni Jesus kun hinoan dili natuo ngan kun hinoan maglilingo iya. 65. Nga nagsiring pa iya. Amo gud ini an hinungdan nga nagsiring ako iyo. Nga waray gud makakadaop haakon labot kun itugot an amay nga mahimo ito niya. 66. Tungod ini binmulag indamo ang iya mga tinunan nga nawaray na pumunyo kay iya. 67. Sanglit nagpakiana Jesus ang 12 nga mga tinunan. Ngan kamo karuyag baliwat niyo hin pagbaya haakon. 68. Binmaton hay iya hi Simon Pedro, ngayon pa man kami kakadto Ginoo. Ikaw an may mga pulong nga nahatag ang dayon nga kinabuhi. 69. Nganya na natuo ngan maaram kami nga amo ka ang baraan nga tikang sa Dios. 70. Nagbaton hay ira Jesus, diri pa 12 kamo nga akong dinpili kundi yawa an usa iyo. 71. Naghinabi iya mahitungod kan Judas, an anak ni Simon Iscariote, kaya mo iya an maglilingo kan Jesus. Bisan kun usa iya an 12 nga mga tinunan. Manaming Dios, yan nga aga, salamat sa pulong mo. At ito ay magbulig hamon mga kasing-kasing at maintindihan namin at makilala si Kristo na among tagapagligtas. At magkaroon ito ng klaro nga aplikasyon, magkaroon ito ng epekto sa aming pagkaanak mo, at magkaroon kami ng buhay na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong ibinigay na oras sa umagang ito sa aming pagtibasay at mapayapang pananambahan. Palain mo nga yung pastor at lahat ng mga kapatiran sa mayor God. Bisan pa kami din Ginoo sa mga anak mo din sa aming mission work. Kasi po ang aming pananambahan na kami ay iyong kausapin at ang Espiritu ay kumilos na malaya. Kasi po lahat ng mga kapatiran namin sa buong kalibutan, mga kapatiran namin, hindi man namin sila kilala pero meron silang pananampalataya sa inyo at ngayon ay sumasamba sila sa inyo, Panginoon. Sa mga churches around the world, ngayong umaga, pagpalayan mo nga nilang panambahan at ang kanilang mga magwarali ay manindigan sa imong mga pulong at may pahayag ng may kaisog ng imong mga kasubuhan. Salamat Ginoo ng aga sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mahalin ko tayo mga kapatid. Yung binasa natin mga kapatid ay isang sitwasyon na nangyari, real to, na nahinabo sa pagitan ni Kristo at ng kanyang mga tinunan. Pag binasa natin ang libro ng Juan chapter 6 mga kapatid, mahaba ito. Nakita nyo, 71 chapters. At ito ay bahagi sa libro ni Juan, sa libro ng Gospel of John. Sa chapter 6 may kita natin mga kapatid, sa siyahan nga talata ng John chapter 6. Ito yung milagro ang Ginoo nga nagpakaon hiyain 5,000 katao. Amen mga kapatid ko. John chapter 6 verse 1 hanggang verse 10. Papasahin natin. Para magkaroon tayo ng lubos na pagkaibaruhin ng chapter, dapat nating tignan muna yung background niya bago nangyari yung binasa natin kanina. John 6 verse 1 hanggang 10. Katapos ini, pinmalik Jesus ngadto hatabok han lanaw han Galilea. Verse 2, nagsunod iya in kadaman nga mga tao. Kay hinkitan nira an iya mga milagro, in panambal han mga magsakit. So ang Panginoon mga kapatid, may kita natin famous siya sa iya panahon. Sikat siya, popular. Meron siyang popularity sa mga tao. Bakit siya sinusundan? Tungod hit, mga milagro. Damon iya himala na nahihimo. Damon iya nahihimo nga mga milagro, mga napapagaling niya. May mga taong may masamang spirito na papalayas niya yun. Grabe yung power ng Ginoo. Sanglit damoin nagpupunyo ko iya. Verse 3, sinmag ka Jesus, hinpungtod, ngan linlingkot upodan iya mga tinunaan. So, sumakay na sa bundok, daming tao. Noong unang panahon, wala namang stage, kagaya nito. So, nagiging venue han Ginoo, sabing venue, lugar niya, pagtuturo, minsan sa dagat, masakayan bangka, mga tao na sa dalampasigan, dito yung matudlo. Katuhagyap na lugar na niya pagtutlo sa bundok, dito yan sa ibabaw, mga tao nagpalibot ay yan. Ang ikatilungan lugar niya pagtutlo, minsan nasa sinagoga. Ang sinagoga ay isang lugar na pagkatitilukan ng mga tao, parang plaza yan. At dyan sa sinagoga pinag-uusapan ang pulong sa Diyos. Ang mga sulat ni Moises at si Kristo, dito ya urok nag-i-stay. Dito nakita natin, sa bundok siya nag-stay. Ngayon, hindi siya nagturo dito sa parte na ito. Nakita niya yung mga tao, verse 4. Irani na ang piyestahan paglabayhan mga Hudiyo. Verse 5. Han pagtanaw ni Jesus, nasa bundok siya sa ibabaw. Nakita ni Jesus, hingkit niya in kadamaan niya mga tao nga natipagada iya. Saglit ng pakaya na iya at Pilipi. Hay man kita pakakapalit hinigo nga ipapakaon hiningatanan ng mga tao. So nag-isip-isip si Jesus Christ ng feeding program sini nga oras. Saan tayo bibili ng ipapakain sa mga tao na yan? Ang dami-dami. So makita natin mga kapatid ng Panginoon natin may malasakit. Sa mga tao na nasunod ay iya, hindi niya sila pababayaan. Kahit na alam natin ang Panginoon, binibigay niya buhay na walang hanggan, ang Panginoon nabibigay din ng material. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon may malasakit sa kanyang mga tagasunod. Na nag-alala ang Ginoo, nabara kaya na yung mga tao na gutom. Sanglit, kinausap niya yung isang member niya. Sino yung kinausap niya? Si Felipe. Sabi niya kay Felipe, Felipe, saan tayo bibili ng pagkain? Ang dami niyan. Ano ba ito ni Felipe? Verse 6. Insiling ininiya in pagsari kan Felipe. At tinuod, maaram iya nga daan kung ano ang iyang buhat. Sumisan ng Ginoo, naghihimo yan pakiana para mag-testing. Hindi rito tungod na diriya maaram. Kundi gusto niya ang kanyang mga tinunan, ginsusulay niya, ginte-testing niya, sinusubok niya. Ngayon, anong bato ni Felipe? Verse 7. Bato ni Felipe, bisan talagang laan ipanhatag kada usa. Magiginahanglan gud ini nga tanan hinkapin hinkanan, sabi dito sa akong translation, 400 nga tinapay. Sabi ni Felipe, bisan pumalit tayo ubuso na ito ng bakery pagpalit kasi malaki ang kantidad ng kwarta din Sabi diyan 200, diba sister? Sa English 200 penny worth of bread, hindi pa rin sapat.
Hindi rin pa rin makakasya Ginoo, bisan nung pinalit kita yung tinapay, hindi makakaigo. Ang dami niyan. Verse 8, nagsiring ni Andres, nga bugto ni Simon Pedro. Ngausan iya mga tinunaan. May sumulot nga isa nga member kihapon. Anong sabi? Verse 9. May ada din lalakihay nga may lima kabukos nga sibada nga tinapay nga hinduha ka isda. Kundi ano man la ini para insugad kada mga tao. Dito nangyari yung 5 tinapay at 2 isda. Alam ito ng mga children natin. Pero dapat alam din natin sa chapter John chapter 6. Makikita natin dito na hindi bumili ang Diyos ng tinapay. Gumawa siya ng maraming tinapay. Verse 10, ano sabi dito? Nagsiring Jesus sa ira. Papanlingkuran mga tao. Banwaon at tungadapit. Sanglit, nagkalingkod ang nga tanan ng mga tao nga maabotin arani 5 kayukot ang kalalakinaan. So, ang inihapla dida, lalaki lang. Ilan? 5,000. Hindi pa naapilan nila asawa. Hindi pa naapilan nila mga anak. 5,000 dayon ang mga lalaki. So, imagine nyo gano'ng karaming tao ang sumusunod sa Panginoon sa oras na yan. Tapos, ang ira resources la, 2 isda, 5 tinapay. Kung kikitaw na ito na pag di posible yun. Siguro, yung pagkainin, baon ng bata yun. Sa paglalakbay. Siyempre, malayong paglalakbay. Noong unang panahon, sa mga taong nagta-travel, inuugali nilang lagi may baon. At dito, sa kanilang kultura, hindi sila nakakanin. Ang kanilang ginagamit na main pagkain hayra, karanon. Ang karanon sa Israel, mga kapatid, dagko. Kasi laki ng pizza, pero waray toppings. Pure lahiyang ang harina, lidong. Tapos ang isda ay sugat kadako, mga tilapia. Kasi laki ng kasi laki ng ganito. Ganito kalaki yung tilapia sa nila. Kaya mga kapatid ko, sugat pa lang ang pagkaon, okay na hira. At yun yung kanilang pinaka-delicacy sa Israel. Ngayon, may kita natin mga kapatid na si Jesus na Diyos natin, gumagawa siya ng himala. Mayroong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kahit mga bagay na nakikitaan o hindi nakikitaan, kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay. Sa Diyos natin walang imposible. Si Jesus na Diyos ay tao rin naglalakbay sa kanyang panahon upang pangaral ang kaharian ng Diyos. So, ang ating Panginoon sa Kristo, hindi niya ugaling iniipon yung mga tao sa Kanya, sa simbahan. Ugali ng Ginoo natin, nakatuya sa mga tao. Magandang mag-invite tayo mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Nag-invite tayo ng mga bisita. Pero mas maganda pa rin yung style ng Biblia. Na yung paraan ng pagkakabig o kalag, kitait nakatulog. Di ba? Tayo yung pumupunta sa mga tao. Hindi natin sila dinadala dito para makapakinig, kundi tayo yung pumupunta doon mismo sa lugar. Yan ang paraan ng ating Ginoong Kristo. Siya naglalakbay para magpangaral. Ikatulo, may kita natin na si Jesus na Diyos ay mayroong malasakit. Ang ating Ginoo, hindi siya manhid. Pag nakita niyang gutom ka, papakainin ka niya. Pag nakita ng Panginoon ng tao may sakit, pinapagaling niya. Kapag nakita ng Panginoon na ang tao may problema, sinusolusyonan niya. Ganyan ang Panginoon natin. Ang Panginoon natin ay hindi manhid. Salamat sa Ginoo. Na kapag kita nag-aampo ay nararamdaman niya yung pinagdadaanan natin. Hindi siya bingi. Hindi siya malayo. Kundi maaari mo siyang sabihan sa lahat ng bagay na pwedeng tumulong siya sa'yo. Meron siyang malasakit sa'yo. Kaya nga sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Panginoon natin may compassion siya. Malasakit sa mga tao. Nakita niya, yung mga tao gutom. Naguna-una yan, ano yung pagpapakaon. Ay ganoon din sana ang mga anak ng Diyos. Na kung may tao nga nadaop sa atong balay, nakita mo gutom, labasan mo ng kanin, isang takal, lagyan mo ng isang pirasong bulad, o anong surak mo, pakainin mo.
Kapag nakato ako sa merkado, minanghihingi, huwag nyo nga alisan. Bigyan nyo. Kung meron ng namamaligi kayo sa merkado, minangubit-ngubit tayo mo, huwag mong hayaan na umalis ka na hindi mo siya binigyan. Gawin mo, punta kang bakery, bili ka ng tinapay, bigyan mo sa kanya. Huwag mo bigyan ng pera. So bakit ang pera hindi pwede yan ay sa batas anti-mendicant law. Di ko lang anong number, pero na sa batas, ang batas na hindi ka pwede magbigay ng pera sa namamalimos. Ang pwede mong ibigay pagkain. Diba? Magkaroon tayo ng malasakit sa mga pobre, no? Sa kalsada. Kahit na ano kung sabihin natin na ay kasi ganito yan, maluwi ka. Kasi kapwa mo yan tao. May mga pulubi sa andogs, Juan. Yung mga nandun kumakain, nasa pang kinakain nila. Hindi yung pulubi nang hihingi. So, ano yun? Ironic yun. Parang hindi mo maintindihan bakit ganun. Kumakain ng masarap, mayroon namamalimos. So, anak ka ng Diyos, mararamdaman mo yun. Kaluwi. Tapos ka sa tapat ng andogs, may bakery doon, bili ka na, kahit ako doon. Bahala siya doon. Pero at least ginawa mo yung malasakit mo para sa kanya, para sa Ginoo. So ang Ginoo natin, may malasakit siya. At nais ng Ginoo may dagugyap na sugat. Si Jesus na Diyos ay Diyos ng kaayusan. Makita natin ngayon mga kapatid na ang Panginoon natin, hindi siya basta nahatag. Anong ginawa niya? Pinalingkod niya yung mga tao. Diba? Sa verse 10, nagsiling Yesus sa ira, papanlingkuran ang mga tao. Banuwaon at tumadapit. Sanglit na kalingkod ang nga tanong ng mga tao nga maabotin, harani lima kayukot ang kalalakihan. So ang Panginoon natin ay Diyos ng kaayusan. Ayaw niya ng magulo. Hindi na kayo, upo kayo dyan. Nasa ayos lahat ng bagay. Si Jesus na Diyos ay hindi gusto na may nasasayang. Dili karuya ang Ginoo nga may da nasasayang. Verse 12. Basahin natin verse 12. Ang busog na hirang atanan, ginsiring niya ang iya tinunaan. Tiro kaniyo ang mga nainsalin, nanhisalin, base waray makarat. Ang atong Ginoo mga kapatid, ayaw niya nang may nakakarat. Minsan sa ating panimalay, marami nasasayang pagkain. Merong mga napapanis, ayaw ng Diyos yun. Merong mga nasasayang ng mga butang at ayaw ng Panginoon yun. Isa yan sa mga dapat natin matutunan sa Ginoo natin. Ayaw ng may nakakarat. Maraming taong gutom na sana nakakain ng bigas na yan. Pero nangyayari, sobrang niluluto, napapanis ka. Ayaw ng Panginoon. Ano pa? Si Jesus na Diyos ay sumusubok sa kanyang mga tinunaan, kagaya ng kay Felipe. Verse 7, number 7, ang kaharian ng Panginoong Yesus ay hindi sa mundong ito. Ano nangyari mga kapatid? Yung maraming tao na yan, pinakain ni Jesus, gusto siyang gawing hari. Ay, nabusog kami. Gawin nating hadi ito si Kristo. Para kung maging hadi nga ni, bisan 5 tinapay lang, busog na kami lahat. Basahin natin dito. Verse 14. Nagsiling ang mga tao, dito nga nagpakakita hiningagin buhat ni Jesus. Amo na gudinian manaragna nga mapakaniya kalibutan. Verse 15. Nakasabot ni Jesus nga tidaraop na hira in pagkuha iya ng pipirito niya base mo niya nga hadi nira sanglitin matto naliwat iya nga nag-uusaan la hakapungturan. Ang Panginoon natin mga kapatid, alam niya na yung kaharian niya hindi sa daigdig nito. Nakita niyo mga kapatid, bakit siya gustong gawing hari? Kasi marami siyang kapangyarihan gumawa ng pagkain. At yan ang mindset ng kalibutan sa panahon na ito. Kung sino nga ni Trico, ang matimuon nga hari. Kung sino't may kaya, siya yung may gahong. Kung sino it may boses sa barangay, siya yung may gahong na magyakan ko ng masusunod. Minsan nangyayari sa church yan.
Kung sino dakot amot, siyang may boses, mali yun. At sa lahat ng bagay, hindi gusto ng Panginoon yun. Bakit? Ano nangyari dito? Lumakat siya. Nagtago siya. Ayaw niya yun. Sabagat ang kaharian ni Kristo ay hindi sa mundong ito. Kung may rason man mga kapatid na nag-imo yan damo nga tinapay, kay para bigyan ng patunay na ang kanyang pagkani sa kalibutan ay para magkalabas. Siya manluluwas. At yun ay binigyan ng patunay pinagin iya mga himala. Ngayon mga kapatid ko, pagmasdan natin, binigyan niya ng tinapay yung mga tao. Binigyan niya ng karanon. Binigyan niya ng isda yung mga tao. Dami tao. Pwede siya maging hari nun eh. Amen ba mga kapatid ko? Amen ba? Anong ginawa niya? Lumakat siya. Mali siya. Punta sa bundok. Yun yung lagi niyang ginagawa eh. Verse 22. Pagkabuwas, kitaan ang mga tao na nakadto hatabok ang lanaw, nga uusa nalaan na ibilin nga sarakyan. Naibaro hirang nga diri upo di Jesus, kundi ang iyala mga tinunan, ang ginmikan. 23. May iba nga mga sasakyan nga tikang Tiberias, dinmuong ngaran ni handapit nga pinangaunan ang tinapay, katapos mong pasalamat ang Ginoo. 24. Pakakitaan mga tao nga waray dito Jesus o ang iya mga tinunan, sin makahira ang mga sasakyan, ngan kinmadto ha Kapernaum in pagbili nga iya. Hinanapod siya, hinanting siya ng mga tao. 25. Han paghiagii kanisus ang mga tao dito hatabok ang lanaw, nagsiring hiraya magturutlo kakano kapaabot nga ni. Hinanap siya ng mga tao kasi nabusog sila eh. Yung mga kapatid ko. 26. Anong sabi ni Kristo? Nagbato ni Jesus, sumatan ko kamo yung tinuod, bibiling ako niyo kay kinmaon kamo ang tinapay nga nagkakabubusog kamo. Diri tungod nga hinsabtan niyo ang mga tigaman ang akong gawon. Kaya pala nagtatago si Jesus Christ. Yung mga tao waray pagtuhay yan. Hinahanap siya ng mga tao kasi may material. Hinahanap siya ng mga tao kasi nabusog sila. Pero hindi siya hinahanap dahil natuhira kay Kristo. Kaya mga kapatid ko, binasa natin itong buong chapter 6, makikita nyo yung pagwali ni Kristo sa kanila. 27, basahin natin. Ayaw ka mo pagkapudlay, tungod ang pagkaon nga natudunot. Kundi pagkapudlay, lugod ka mo, tungod ang pagkaon nga nagpapadayon na kinabuhi nga waray katapusan. Iya ata giniha iyo hanan kan tawo kay ibigin botang na haiya ang Dios nga amay ang karigunan ani iya kagamhanan. Sabi ng Panginoon, huwag niyo hanapin yung tinapay. Hanapin niyo ang buhay na walang hanggan. Amen ba mga kapatid ko? Ang Panginoon natin nagbibigay yan, totoo yun. Pero hindi yan ang talagang binibigay niya sa atin. Ang binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak ay buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan mga kapatid, lampas yan sa pagkain. Yung pagkain, iuuro mo yan niyan eh. Tama ba mga kapatid ko? Kumain ka ng tinapa, kumain ka ng lechon, parehas lang yan eh. Problema na siya isa, na high blood ka. Siya isa hindi. Pero parehas mo yan ilalabas sa CR eh. Mamamatay ka lang yan, bisan magkinaon ka. Amen ba mga kapatid ko? Ang mag-point ng Ginoo natin din eh. Naghahanap kayo ng pagkain, mamamatay pa rin kayo. Ang hanapin nyo ang buhay na walang hanggan. Sanglit din nga dapat mga kapatid na sina ang mga tawa iya. Ang kwenta to, iwanan natin to. Hindi pala to yung tutupad sa mga pangarap natin. Verse 60. Talon tayo. Ito yung binasa natin kanina. Nakabati, hiniinda mo ang iya mga tinunan nga nagsiring. Makuri induro, matugkad, ini nga pagtulunan. Inuin makasanto pini. Hirap naman tindihin ang turo mo, Jesus. Hirap naman intindihin ang pagwali mo.
Maaram si Kristo na nagmuro to bira. Verse 61 yan. At verse 63, ano sabi ni Kristo? Ang Espiritu ng Diyos ang nahataging kinabuhi. Purihin ng Diyos. Na kahit pala busog yung tao, kahit busog, maraming kayamanan, mamamatay lagihan. Ang kailangan ng tao, ang Espiritu ng Panginoon. Bakit? Sabi sa verse 63, ang Espiritu ng Diyos ang nahatagin kinabuhi. Salamat sa Pinoy. Dirigot ito may himo, hinggahong nalawas nun. Espiritu ng kinabuhi, anigin himang rapuha iyong ang mga pulong. So sabi ni Kristo, hanapin niyo yung salita ko. Kaya niyo ko sinusundan, hindi dahil sa tinapay. Sundan niyo ko dahil nagbawali ako ay iyo. Sundan niyo ko kasi nagbiyayakin ako kayo yung kinabuhi ng mga pulong. Hindi ko kayo basta binibigyan ng tinapay. Yan ang sabi ng Ginoong Ira. Hindi, anpilin niyo hakon karanon eh. Ano yung biling hakon? Material eh. Kaya kayo mahabol sa akin eh. Hanapin niyo ko sapagkat na sa akin ang buhay na salita. Inuwalian niyo yung mga tao. Ano nangyari? 66. Iniwan niya ng mga tao. Tungo din eh. Binmulag indamo aniya mga tinunaan. Ngan luwaray na pumunyo gaya. Nakakalungkot, no? Yung mga pinakain niya, iniwan siya. Yung mga pinusok niya, yung mga tinulungan niyang makakain, iniwan siya. At imagine niyo mga kapatid, 5,000 tao yan, maraming tao. Hindi pa kasaming babae at mga anak. Kung ikaw si Kristo, anong mararamdaman mo? Iniwan ka ng mga tao. Anong mararamdaman mo? Tungod kay ginyakan mo yung kamatuoran, tama ba? Ginbilinan o ginbayaan. Hinayaan ka rin mga tao. Tungod nga nagwawali ka rin tinuod. Ano yung pakiramdam ni Kristo sa oras na ito? Sinabihan niya yung mga tao na naiwan yung mga disipulo niya. Ang may ito nga, ginpakiyanan niya, verse 67. Sanglit, nagpakiyan ni Jesus ang 12 ng mga tinunaan. Nang ka mo. Karoy at baliwat niyo, ipagbaya ako. Iiwan niyo din ba ako? Wala nang tinapay. Wala nang milagro. Wala nang bibigay sa inyo. Sama na kayo sa kanila? So, nakaka-amaze na isipin na si Kristo, expected na yun. Expect niya na sa pag-aalagad niya, maraming mangiiwan sa kanya. Bakit may nangiiwan? Nakita niyo? Ano napansin niyo? Bakit may nangiiwan sa gawain? Kung napakinggan niyo yung preaching na to at yung binasa natin, ano yung pumasok sa isip niyo? Bakit may nangiiwan sa ministry? Iba ito yun. Amen ba mga kapatid? Kita niyo? Iniwan nila ang Panginoon. Wala na yung material. Pero meron dito, kakaiba. Sumagot si Pedro, verse 68. Binmato na iyay Simon Pedro. Ngayon pa man kami kakadto, Ginoo. Ikaw, an may mga pulong nga nahatag na handayan na kinabuhi. Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo yung salita ng Diyos. Pag umalis nga ni kami imo, waray na kami mababatian nga pulong parehas sa imo. Lumakat nga ni kami dinihaya mo, karat ana naamon kakadtuan kay waray dito ani imong pulong, dagod lahay mo anong pulong nga nahatagin ka na buhay. Amen ba mga kapatid? So nakita natin yung tunay na rason sa pagsunod sa Panginoon ay lagpas sa pangangailangan natin sa araw-araw.
Dumating man yung punto na walang blessing, dumating man yung punto na may the blessing, magpabiling ka sa Ginoo. Sapagat ang binibigay niya sa iyo ay buhay na walang hanggan. Nasa Kanya ang pulong na nahatagan dahil niya kinabuhi. Sino may ganyang isip sa mga Kristiyano sa oras nito? Alam ko meron kayo yan. Meron tayo yan. Ang ilan sa atin, di ko alam, lahat meron sa atin ganyan pag-iisip. Pero dapat ganitong isip natin. Panginoon, susunod ako sa iyo sapagkat nasa iyo ang pulong nga nahatagan dahil niya kinabuhi. 19. Nganya na natuo ngan maaram kami nga amo ka ang baraan na tikang sa Diyos. Kilala ko ni Pedro si Kristo, ano? Kaya kinahanglan ang mga anak sa Ginoo natuo ka plus sigurado ka. Hindi ka na basta dapat natuula. Kasi maraming natuo na di sigurado eh. Natuo ka, ngan sigurado ka. Sa umagang ito, marami tayong nakuha ang aral. At ang pinakamahalaga doon, mga kapatid, dapat ang paglaon na ito kay Kristo diri nakasalig sa mga butang hindi ng kalibutan. Huwag mong isiping galit ang Diyos sa iyo pag wala kang blessing. Siguro galit ang Diyos sa akin, no? Parang makayat ang buhay. Huwag mong isipin mo. Ang blessing mo nandito, natuo ka kay Kristo. 1 Corinthians 15 verse 19. Miserable ang buhay ng tao. Kung iya una-una kang Kristo, makakaging kwarta sa'yo. Babaw mga kapatid. Si Kristo hindi bangko. Si Kristo manluluwas. Si Kristo hindi factory. Siya ang bumabago sa atin. 1 Corinthians 15 verse 19. Tingnan natin. Kaya, kung anik ka sa Ginoo, tungod kay may blessing, isang araw mawawala ka din. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Kung anik ka tungod kay ginblessingan ka, isang araw pag walang blessing, wala ka na. Diretsahan tumapatid, pagwawali. Because this is the truth. Kaya kailangan nating i-align ang atong kasing-kasing ay iya. Amen mga kapatid ko. This is the truth. 1 Corinthians 15:19, sabi rito, kung an aton paglaom kan Kristo, aan hila hininga kinabuhi, ngan tubtub dinhi, kita an labi ka makaluluy, han nga tanan nga mga tao. So, ang Biblia, yung ating paglaom para la dinhi, an aton paglaom kay Kristo hanggang sa kalangitan. Oh, maintindihan yan mga kapatid na yung biyaya ng Diyos hindi lagi nakikita. Ang biyaya ng Diyos tutulong sa iyo yan na makalagpas sa mga pagsubok. Bibigyan ka ng Panginoon ng maraming pagsubok. Totoo yun. Kahit na ayaw mo. Panginoon, ba't lagi may pagsubok? Diba? Inapit. Lagi na lang ganito. Ganon talaga yun. Pero kung gaano karaming pagsubok mo, ganon din karami yung biyayang ibibigay ng Diyos sa'yo para yung pagsubok mo malagpasan. Yan ang biyaya ng Diyos sa'yo. At hindi lahat ng tao meron yan. Yung mga tao lang na nanakay Kristo. Sapagat kung ang isipin natin, makakaunla adlaw-adlaw, kapay huwag na tayo magsimba. Dapat tayo simba. Dapat tayo nagpapadayon. Kung pagkaunla, gano'n buhay tayo? Enjoy! Kada income mo, karigo. Shoot. Ha? Parang yung mga nanalo sa Olympics, ba? Grabe yung medal niya, dalawa. Tapos, yung reward niya, but yun doon, mag-practice ka na mag-gymnast. Puro balintong. Yung award niya, million-million.
May nagsaring, tagi kita dinhi, dapat tagan kita dinhi. At iya ito ng award. Gusto mo, imo. Diba? Yung pagsubok na binibigay ng Diyos sa atin, tinutumbasan niya yan ng biyaya. At hindi lahat ng tao meron yan. Kaya, tayong na kay Kristo, tayo ang pinakapalaran sa tanan. Hindi man natin maabot pangarap natin dito sa lupa, meron tayong langit na pupuntahan. Totoo yun, ayos lang sa akin, mapalit ko ha. Ayos lang sa akin, mamatay ako ng ganito. Baka sabihin nyo, pastor, wala. Pastor na parang walang direksyon eh. Pero ba't natin to inaaral? Huwag mo isipin kaawa-awa ka, nasa Panginoon ka eh. O diba? Ayan, nagsisilpiti ka. Ba't yung mga tao sa mundo, Oreko, sila lugod at may blessing. Ako lugod na sa Ginoo, waray. Huwag mo isipin yan, mali yun. Tandaan mo, ang yawa, nag-blessing din. At mas mabuti na ang blessing ko galing sa Diyos. Kung pinahirap ako ng Diyos, okay lang. Diyos yun eh. Kung pinayaman ako ng Diyos, okay lang din. Diyos yun eh. Basta ang Diyos ang kasama ko. It doesn't matter, hindi mahalaga kung anong kalagayan ko. Basta kasama ko ang Diyos. Huwag mong kaawa ang sarili mo. Ano man ang mangyari. Sabagat si Kristo ay nasa iyo na. Romans 8, verse 28. Ito ay napakagandang versikulo sa atin. Mga kapatid, ang Panginoon natin ay mabuti. Romans 8, 28. Maaram kita nga hangatanan ng mga butang nagbubuhat ang Diyos para hin kaubayan. Amen. Ngadto kanay adton mga nahigugmaiya. Nagintawag niya sumala an iya. Kaya lahat na nangyayari sa iyo para yan sa iyong kabutihan. Nangyari man nawatan ka na nabuhay para sa kabutihan mo yan. Huwag mo isipin kawalain. Nawadan kahin mahal sa buhay, namatyan ka, huwag mo isipin yun. Ginagawa ng Diyos yan para sa kabutihan mo. Nang na-depress ka, ginagawa ng Diyos yan para sa kabutihan mo. Lahat ng bagay, ginagawa ng Diyos para sa atin. Verse 29, Igahin liwat ang Diyos at itong mga ginpili na niya nga maginadawan. Aniya na, basi mahimo nga suwag, aniya na, indamo nga kabuktuan. Mahal tayo ng Diyos. Paglaon natin kay Kristo lang. May daman natin mawaray kay Kristo lang tayo. Nasa iyo ang pinakamahalagang bagay, ang Panginoon. Kaya, sumusod ka sa Panginoon, wala kang expectation. Wala yan. Kilipas yan eh. Meron tayong dito solar. Teremark, so sana magpa-wirings dito. Tulungan kita. No? Para pag nag-run up dito, pitit lang. Apat kasi bumbilya na. O kaya, mag-iisa-isa tayong bumbilya. Isa nandito, isa na kay Brother Membil, isa na kay North, isa na kay Labish na. Bumbilya. Tapos yun. New source nandito, pilitan. Pag nag-run out, lahat tayo may sobra. So, posiblya tayo. Mga kapatid ko, ang mahalaga nasa Panginoon tayo. Amen mga kapatid ko. Kahit anong mangyari, huwag mong babayaan ang Ginoo. Kasi sumusunod ka sa Kanya dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya. Huwag kang magdadamdam kung wala ka nito mga kapatid. Sabagat ang Ginoo mo pahiya. Sana may nakuha tayong aral.